Basahin natin ito. Marcos Jr. nagmana ng 12.79 trilyong utang mula sa Duterte admin. August 5, 2022. Pinablish itong article na to ng Philstar. Yan. Yan. So ngayon mga kaibigan, komentuhan natin ito. So yan ha. So, si President Marcos Jr. ay nagmana ng 12.79 trilyong utang mula sa Duterte administration. Alam niyo ba mga kaibigan na sobrang laki nitong 12.79 trilyon? Guys, ang sabi nila no, dun sa nag-estimate, magmula kay Manuel L. Quezon hanggang kay Pinoy, ganun po mga kaibigan, nalampasan ng Duterte administration ang pagkakautang ng mga ilang pangulo ng Pilipinas na nagdaan. Ganyan po kalala mga kaibigan. At ang problema nito, mga kaibigan, mga problema nito guys, saan nilagay ang pera? Saan nilagay ang pera ni Duterte? Bakit tila parang hindi naman maramdaman ng mga Filipino itong 12.79 trilyon na inutang ni Duterte? Natatandaan yun nung panahon ng pandemic? Diba wala ngang mga ayuda? Napakaraming mga Filipino ang nagugutom. Bagamat merong Bayanihan Act 1, Bayanihan Act 2, pero mga kaibigan, hindi naman nabibigyan ang lahat ng mga tao na naka-quarantine sa bahay. Lahat ng mga tao na na-lockdown sa bahay ay hindi naman nabigyan ng ayuda. In fact, ako nga mga guys kahit isang ayuda, hindi ako nakatanggap. Kaya nga, nung panahon ni Duterte ay lumaganap ang community pantries. Ito ay isang napakalaking ebidensya ng pagiging inutil ng Duterte administration. 'Di ba? Ano pa, yung ating mga jeepney drivers na namamalimos with, sabi pa nga ni Duterte, mahirap kayo? Wala akong pakialam. PI kayo. Putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Mahirap kayo. Putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. So kung titingnan natin mga kaibigan, hindi po ma-justify ng Duterte administration ang inutang na 12.79 trilyon. Kaya mga kaibigan, kawawa talaga ang ating Pangulo. Kawawa talaga ang Pangulo natin dahil biruin mo ha mga kaibigan, napakalaki po ng magiging epekto nito sa kanyang administrasyon. Kaya nga 'di ba, nung ang pangulo natin ay naupo sa pwesto, talaga namang kailangan na gumawa ng maraming mga estratehiya para makapaglikom ng mga pera at mga ekstrang pera para matugunan ang programa ng gobyerno. Mabuti na nga lang ang pangulo natin ay matalino at magaling din ang kanyang pinili ng mga economic team. At bukod pa dyan, dahil sa strategy ng ating Pangulo na kailangan labanan ang korupsyon sa Pilipinas, nang sa ganun, ang buwis ng mamamayang Filipino ay talagang ma-maximize na magamit sa mga proyekto, mga programa, at pati na rin sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nakita nyo naman siguro na ang ating Pangulo ay personal na pumupunta sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas upang personal na maghatid ng tulong. Mabalik po tayo dito sa 12.79 trilyon. Alam nyo ba na itong utang na ito, mga kaibigan, na lumobo dahil po kay Duterte? Guys, nag-i-interest yan. Kaya mga kaibigan, kahit ang Pangulo natin ngayon ay napakalaki na ng naibayad, ay halos hindi pa rin maramdaman. Yan po ay dahil sa napakalaking utang ni Duterte. Nangutang ng nangutang pero hindi naman responsable sa pagbabayad. In short, irresponsable. 'Di ba? Kaya mga kaibigan, tulungan po natin ang ating Pangulo at atin po siyang suportahan sa mga programa ng gobyerno na talagang magawa niya ito kahit napakalaki at lumulobo ang utang ng Pilipinas dahil nga sa kagagawan ng isang matandang ito na naka-face mask. Mga kaibigan, marami pong salamat. Admin Rich po, komentarista.